Hello everyone! Welcome to another vlog. For today's video ay ito na nga ang pangalawang beses na nagpunta kami dito sa may Patnanungan, Quezon. Dito nga pala kami nagstay sa may Villacarin Beach Resort. Upon searching, itong Villacarin nga ang isa sa mga kilalang beach resort dito sa Patnanungan. Meron ngang malaking puno dito na talagang pwede namang pang Instagram. Mula sa puno ay meron ngang hagdan papunta doon sa may dagat. Pwede ka nga mag-picture-picture at mag-take ng video na para kang Disney princess. Alas 7 nga ito ng umaga nung tinake ko yung video na to at talagang medyo payapa pa dahil yung iba ay halos tulog pa. Paggabi kasi ay talagang napakaganda ng lugar na to kasi talagang ang daming ilaw. Sadyang buhay na buhay nga ang gabi dito, best friend. Syempre after mag-dinner ay nagsha-shot puno na ang mga person. Pwede kayong magdala ng mga pang sounds ninyo pero pagtungtong ng alas 6 ng gabi ay talagang wala nang maingay. Pwede pang magstay sa mga cottage at pwede pa rin kayong mag-inuman pero basta alas 10 ay kailangan wala nang masyadong malakas na tunog. Dito sa resort na to ay pwede ka ring umarkila ng camping tent. Meron silang pinaparentahan dito na isang buong bahay at mas sulit yun kapag marami kayo. Meron din naman silang ino-offer na kubo na merong electric fan at meron ding merong aircon. Ito naman yung common CR nila yung nasa gilid at ito naman yung common kitchen. Ito nga pala yung ginamit naming kitchen at nanghiram lang din kami sa kanila ng mga kitchen utensils. Ito naman yung cottage na ginamit namin at malapit lang din yan sa bahay na pinag-istayan namin. Ito nga pala yung nirent namin at good for 10 packs yung kinuha namin. Fully air-conditioned nga pala itong buong kwarto at meron din nga palang itaas na pwedeng lagyan ng isang higaan. Meron naman dito sa baba na 4 na higaan at meron din kaming sariling CR. Para sa mga rate ng room, i-check nyo na lang ang kanilang Facebook page. Kinabukasan ay nag-island hopping na ulit kami at dito naman ang aming destinasyon sa Homalig Island. Sabi nga ng mga taga dito ay kung nagandahan daw kami sa aming unang pinuntahan noon ay mas maganda raw itong aming pinuntahan ngayon. Isa nga din daw talaga ito sa pinagmamalaki ng Quezon. Ang malupit pa dito ay halos katabi na daw nito ang Pacific Ocean. Nakita nyo naman yung tubig. Sobrang linaw, best friend. Legit yan ha. Wala yang halong filter. Yung kanilang sand. Diba? Oh. Yan ang kanilang sand dito. Grabe ang puti. Ang linaw ng dagat. Bandang alas 2 ng hapon ay nagpunta nga kami dito sa Kalapit Isla at dito yan sa may Katakyan. Dito daw kasi merong bilihan ng mga fresh seafoods. Dito daw nabibili ang mga mamahaling isda at dito rin nabibili yung mga lobster. Ayan na nga, kitang-kita nyo naman best friend. Kumabila pa sa fresh yung lobster. Ang huling bili at huling kain kasi namin ng lobster ay siguro 1 taon na ang nakakalipas noon pang nagpunta kami ng Dingalan Aurora. Bumili na nga rin kami ng ganito pero hindi ko alam kung anong tawag dyan. Basta alam ko kapatid siya ng talangka. Bumili na nga rin pala kami dito ng yelo at ng iba naming pwedeng makain dahil medyo matagal yung biyahe namin sa bangka pagpunta dun sa susunod na destinasyon. At eto na nga yung isa sa pinakakinakatakutan kong puntahan. Pagbaba pa nga lang ay medyo kinikilabatutan na ako, best friend. Nandito kasi kami ngayon sa may Kokok Island o mas kilala ito bilang Snake Island. Best friend, literal, madami daw talagang ahas dito pero ang sumalubong sa amin ay itong mga tinatawag nilang umang. Naalala ko nung elementary pa ako ay may nagtitinda ng ganito sa labas ng school namin. Your Honor, hindi ko na po masyadong matandaan kung magkano ang pintahan pero parang 2 o 5 piso po yata ang bawat isa, Your Honor. Pagdating mo nga dito ay kailangan medyo alerto ka dahil pagtungtong mo pa lang kala mo dahon pero makikita mo na sa ilalim niya ay meron palang ahas. Sabi ng mga taga dito ay literal na napakarami daw ahas kahit sa mga buhangin lalo na kapag magtatakip silim na. Na-curious kami kung ano yung itsura ng ahas kaya tinanong namin sa mga taga doon kung pwedeng tanggalin yung dahon at pwede naman daw basta wag lang daw sasaktan. Ang tawag daw sa ganitong ahas ay walo-walo.
Ang mga ahas daw dito ay hindi naman basta-basta nanunuklaw, basta wag daw sasaktan at lalong wag lang matatapakan. Ito naman yung pangalawang ahas naming nakita at lumalabas na siya doon sa parang butas sa may buhangin. Nalungkot lang ako nung nandito kami kasi ang daming basura galing sa mga iniwan ng mga turista. Sana sa mga makakapanood nito at sa mga susunod na pupunta ay maging responsable tayong manlalakbay. Ilagay natin ang mga kalat sa tamang lalagyan at ilagay nyo lang sa plastic kung wala kayong makitang tapunan. Anyways, ito naman yung pangatlong ahas naming nakita. Nandito lang sa may sulok-sulok ng mga bato. So far, yun lang naman yung mga nakita naming mga ahas kasi dun daw sa kabila, nandun yung marami. Medyo delikado kasi hindi nakadaong dun yung bangkanap sinakyan namin. Nung dumating nga kami dito ay naabutan namin yung mga mangingisda at meron silang huli na malalaking pusit. Tinanong namin kung binibenta nila at bumili nga kami ng 2 kilo. Perfect na perfect pang pulutan, pwedeng pang adobo, na pwedeng ulamin. Diba? Fresh na fresh ang mga seafoods na aming kakainin. Sa pangalawang beses na pagpunta namin sa Patnanungan ay talagang masasabi kong sobrang worth it ang lahat. Kung nag-enjoy kami nung unang beses, ay nako, mas nag-enjoy kami ngayon. Di ko alam best friend, pero parang mahal ko na ata ang Quezon. Sana ay makarating at mapuntahan nyo rin ang nakatagong paraiso ng Quezon. O siya, see you on my next vlog.